afternoon guys, Daddy Yang here, back for another vlog. So I'm heading over to my dentist. Hindi ko dala yung lalagyan ko, bad trip. Anyway, so for those of you na malamang wala naman nakakalam, so I'm doing a procedure with my dentist. If you can notice, yung salita ko ngayon medyo challenging because I'm wearing a splint to fix my TMJ disorder. So what's TMJ disorder? So TMJ is actually a joint between your jaw and your skull, and sa akin may problema yung kanan because of my missing tooth, yung crooked tooth ko, and yung injury ko rin dati. So that being said, pinapagawa ko siya. And first stage is actually to have a splint. So I'm wearing this splint for a week now, and big improvement, especially sa aking pagtulog. Recently sabi ni Mama Bang na ang mga tulog ko raw ay sobrang himbing at kailangan niya na akong gisingin kasi lakas ng hilik ko. Unlike before, una, hirap akong makakuha ng tulog. So, may insomnia ako. So, even before, kala ko part of aging or nakasanayan ko lang dahil lagi ako nasa cellphone ko and whatever. Turn out, may factor pala yun sa TMJ. So, ayun, aside that, nagpa-x-ray ako a couple of days ago, and yung x-ray ko mukhang nagbago na yung movement ng ipin ko kasi hindi ko na may close ng natural yung ipin ko. So that's first stage. So sabi ng doktor, it might take 2 to 3 months para mag fully move yung ipin ko and jaw to address yung stage 1. Then after that, I need to do orthodontics as well. Para, kasi kung hindi ko na gagawin yun, babalik at babalik din daw yung TMJD. So, ayun, samahan nyo ako guys. This is technically my third visit to the dentist. And yung third visit na yun, titingnan na nila kung kailangan may adjust dun sa splint ko. Parang yung ginanganga ni Steph Curry, mudguard. Pero ang akin lower lang. So ayun, yung doctor ko pala is in Casimiro, right next to Fesan Court. Fesan Court yung village yung tropa. Ayun, doon natin hopefully that's the reason why I'm staying in the Philippines longer than before. So this is actually my third week here. Kasi every week kailangan kong bumalik sa dentist at mag-follow up. Pero kung siguro in the next 2 weeks okay na, baka next na uwi ko would be September. And yeah, doon malalaman kung ano, kung kailangan bang mag-prolong pa ako kung babalik na ako ng Hong Kong. But definitely I need to go back to Hong Kong kasi may mga pending client meetings akong kailangan i-schedule as early as possible. Dalawa yung targets ko. Anyway, so come with me guys, samahan nyo ako, and then let's see later kung anong mangyayari, anong sabihin ng dentist. Bye! So I'm taking the shortcut kasi lagi ako natatrap sa may Casimiro. So instead of going to Casimiro Road, palabas ang papuntang BF Resort, ang dinadaanan ko dito sa may Riverside. So Casimiro dito sa Riverside, tabi ng Metro Mall, and then from there kakaliwa na lang ako, mas mabilis doon. Dahil doon sa intersection, siguro abutin ka ng mga 20 minutes bago ako makalabas. Ito, labas ka agad. Yun lang naman. Then instead of going to the dentist, kasi last time na yung pinaparkingan namin was yung tapat ng LBC, yung LBC na medyo masungit. Shoutout sa LBC driver na masungit.
So kaya dito ako magpa-park sa may hypermarket. At bili na rin ako turon. Yung turon. Yun lang. Pag dito ka nag-park sa hypermarket, unlike hypermarket sukat, ito may bayad. Well, okay lang. Pareta lang naman ito. Unlike dito sa Goto din sana, libre. Saka pa yung Goto. So, punta na tayo bulol. Punta na tayo sa dentist. Bye. Yun, yung Ortho TMJ. Kaya Dr. Kabasa. So, ang kinakatakot ko naman, baka pag nag-start naman akong umuya, baka mag-move niya naman. So, hindi naman siguro kagad. Pagka suot niyo po ulit ng skin, magpa-correct po ulit. Okay. Yung lang po, ang disadvantage doon is nag-function po ulit tayo without the corrected position. Okay. May tumutunog ba before? Ano pa? May tumutunog pag wala yung... Actually nga, parang medyo hindi ko siya maibuka ng yung talagang sobrang laki. Yes. Oo, Kasi kaya yun, kasi pag nag-ano ako, pag yung lagyan ng x-ray, pinabuka nila muna yung first scan. Sabi ko, parang hindi ko maibuka ng mas maayos. Kasi hindi tumutunog siya. Pero ngayon, medyo parang controlled, hindi ko talaga may bubukang buka. Parang siguro, ayun kung baka iniisip kasi tama yung muscles, kaya bubuka yung maibig siya. Kung walang tunog, walang redirection, walang ano. Okay po. Kaya, tama. Kasi alam mo, kasi nakaayos na siya. Okay. So ayun, nag-adjust dun sa splint ko and mas fit na siya. I mean, mas masikip na siya, hindi ko na siya ma-flick ng bigla ako at hindi na siya natatanggal kaagad. So, going back. Medyo matagal yung yung pag-adjust kasi ang daming minor adjustment na kailangan talaga precise para talagang pasok. Iniwan ko na yung x-ray ko pala dun sa kanila. Sila lang mismo mag-a-handle nun. Anyway, yun lang. Balik ng SM, bili ng konti. Bili lang ako ng Yakult, sa makulit, and turon para may merienda para mamaya. See you again guys soon. So yun, tapos na yung check-up. Next check-up will be second week from now. So that being said, tatagal pa ako dito ng another 2 weeks. So initially, salamat. Initially, ang ano natin is only until the 22nd. So inform ko yung amo ko mamaya na kailangan kong mag-stay until the 29th. So ito, isang buwan ako dito. Sayang yung upa ko. Babayad ako ng upa sa Hong Kong. Hindi ko naman nagagamit yung bahay. Anyway, okay lang din kasi at least kasama ko yung family. And then aside from that, kasama ko ulit. Yung nga lang, kanina pagdating niya, nag-vaccine pala siya, nag-flu vaccine. Cute. Meron siyang sa arms niya ng cotton. Tapos kaagad siya dun sa kanyang speaker, which is my tribe speaker. Sobrang fit yung nito, medyo masakit sa ipin. Siguro masasanay din ako. Talagang class niya yung ipin ko. Sa lower lang naman yung aking splint. So technically parang hindi naman ako talaga yung parang may braces. Pero sabi ni Doc, isa nilang TMJ patient. Kasi after doing the first stage, the second stage is, again, sabi ko, orthodontics. So, kailangan ko mag-braces. Good thing na rin yun kasi at least magkakaroon na ng chance na maayos yung ipin ko.
Historically, I had braces before, but that was when I was still elementary days. Si Papa medyo mainit yung ulo noon, nga punta ko ng punta sa dentista, tapos lagi siyang wala naman nangyayari, pinatanggal na supposedly that time pa lang okay na sana yung ipin ko. So ayun lang. So heading back, bumili ako ng konting mga pasalubong sa mga kukulit, which is yung dalawang ice cream, ube, and I got myself some ube and mango. Mag-river dive kaya tayo. Magre-river dive ako, hindi. Tapos binila ko si Kulit ng Yakult at binila ko si Tato Aya ng chocolate milk. So that being said, thank you for joining me. 2 more weeks. Let's see kung mag-a-adjust pa. Kalimutan kong hingin yung certificate ko for the insurance, pero mukhang di rin naman siya cover ng insurance. Pero worth a try, sayang din naman yun. Nga pala, yung binayaran ko sa TMJ, at least itong sprint pa lang was already 40k Philippine peso. So more or less nasa 6,000 Hong Kong dollars. Pero 1 week pa lang meron na siyang noticeable improvements, like yung ipin ko, like yung bite ko, medyo nag-adjust na siya. And then aside doon, yung aking tulog, yun nga, yung malaking talagang changes. Tulog is life, at tulog talaga ako sa wagas na tulog. Yun nga lang, mas lumakas daw yung hilik ko, or baka lang kasi mas pansin na ngayon yung hilik ko dahil nga tuloy-tuloy yung tulog ko, hindi ako magising naman. And then sabi naman ni Doc, dahil nga yung pag-adjust ng jaw, yung airway ko rin mag-a-adjust din yun, so mas maraming air in and out, so mas marirelax na yung aking pagano, hindi na contracted o hindi na naharangan yung airway para habang natutulog. And this time, kahit na isang unan lang nakakatulog na ako, dati hindi, dati 3, 2-3. Anyway, yun na lang muna guys. See you again guys. So, ito yan ang TMJ Splint. Bye bye.